sa inyo mga kaballers? Okay, nandito Yung mga kaliga, no? Nandito na naman tayo sa isang welcome ulit sa pagtawag episode ng Uncle P Basketball Tutorials. What's up sa inyo mga kaballers? What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw uli sa inyong lahat at welcome uli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials dito sa ating channel, sa ating YouTube channel. At syempre may mga pag-uusapan tayo sa vlog na to. May dalawang topic tayong pag-uusapan. Kaya ang unang topic na pag-uusapan natin, ano ba ang reason tungkol sa pagbabago ng court, okay, ng mga team sa larong basketball. Yung binago na ngayon sa bagong rules sa tip-off o yung pagsisimula ng tinatawag na laro sa first quarter o jump ball, ang court ng ang isang team, okay, doon muna sila mag-shoot. Kung saan nakaharap yung bench nila, doon muna sila mag-shoot. And then sa second half na tinatawag, sa second quarter, sa third quarter tsaka sa fourth quarter, yung second half, doon na sila sa kabila. So, pag-usapan natin kung anong reason kung bakit ginawa yan ng FIBA. Okay, at ang pangalawang topic natin, ang preventive officiating. So, lawakan natin ang pag-uusap tungkol sa preventive officiating dahil sa modern basketball ngayon, marami tayong nakikita sa social media, dyan sa Facebook, okay, na naglalabasan na yung mga tinatawag na mga scenarios, kung violation ba yon o legal ba yon, at maraming tinatawag na mga violations na nananankol. So, dahil dyan, kailangan natin pag-usapan ang preventive officiating. At, siyempre, sa relasyon ng tinatawag na rules and regulations ng FIBA, yung nakasulat sa OBR tsaka sa OBRI. So, pag-uusapan natin. Yan ang dalawang topic natin. Okay? So, bago tayo magsimula, syempre, gusto ko uli imbitahan kayo sa Cloverleaf Gym dyan sa may Guadalupe Nuevo, okay? Sa Makati City. Diyan gaganapin sa November 27, alas 8 ng umaga, ang summit ng mga referees sa pamumuno ni Mr. Ronaldo Bermejo, ang First Referee Academy. So, magkita-kita tayo dyan, pupunta ako dyan mga kaballers, mga kapito. Ayan, ang kanilang kumbaga pag-iimbita sa atin. So, magandang opportunity yan para sa ating mga baguhang arbitero o sa mga lumang arbitero para ma-enhance ang ating kaalaman o ma-refresh tayo. Okay? At magkaroon ng kumbaga kasaysayan, maging makasaysayan yung pagre-referee natin. Okay? At syempre mahubog tayo sa tunay na sitwasyon kung ano nga ba ang pagiging arbitero, pagiging referee. May mga kaballers, mga kapito. So yon, ang pag-iimbita ko sa inyo. So magkita-kita tayo ron sa November 27, alas 8 ng umaga, diyan sa Guadalupe Nuevo, Makati City. Okay mga kaballers, mga kapito. Ngayon dumako tayo sa ating topic. Pag-usapan na natin ang ating topic, okay? So ang unang topic, ano ang reason talaga ni FIBA tungkol sa pagbabago ng court? Yung tinatawag kung saan unang nangyayari yung pwestuhan, okay? Yung pwestuhan ng mga teams sa pagsisimula ng laro during first half tsaka second half. Alam naman natin yan, yung pagbabago na yon. Ngayon mga kapito, sinasabi ni FIBA, okay, kung bakit niya ginawa yung ganyang sitwasyon, ang totoong katotohanan ay para makapag-time out kaagad o makahingi kaagad ng time out si coach sa mga sitwasyon na crucial game. Kasi ang crucial game nangyayari yan ng fourth quarter. Okay? During last 2 minutes ng fourth quarter o last 2 minutes ng overtime, yan nangyayari ang tinatawag crucial game. Okay? At alam naman natin, during that time, ng second half o yung ng fourth quarter, ang court na sinusyutan nila ay nasa kabila. So, malayo sa kanila. Okay? Ngayon, madaling nakaka-time out ang coach ng isang team kasi ang nagsushoot sa harapan mismo nila
ay ang kanilang kalaban. Sa harapan mismo ng bench nila, ang nagsushoot doon, kalaban nila. Kaya once na nagkaroon ng tinatawag na successful goal, ang opponent, eh, madaling nakakatawag si coach sa table ng timeout. Yung mga tinatawag na mabilisang timeout na request, madaling nakaka-request si coach. Kasi kung nasa kabila nga naman yung action at hihingi siya ng timeout, medyo madidelay siya kasi malayo ang action, di niya kagad makikita. Okay? So yun ang reason kung bakit ginawa yan ni FIBA. Yun talaga ang main reason niya. Okay? So lagi natin tatandaan yan. Wala tayong pagtatalo doon, ano? Merong mga lumalabas na mga haka-haka, ng mga sitwasyon kung bakit ganun daw ang nangyaring sitwasyon. Pero mga kapito yan talaga ang pinupoint ni FIBA tungkol sa sitwasyon na yan. Mga kabowlers, mga kapito, ngayon, pumunta tayo sa tinatawag na preventive officiating. Okay? Ito yung medyo controversial na usapin pagdating sa pagre-referee natin, o pagiging arbitero natin. Marami kasing mga referee, mga kapito, na mga nagtatanong sa akin during tinatawag na pag nagre-referee ako sa mga ligang labas. Tulad ngayon na involve ako sa mga ligang labas dito sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng ating kumbaga kinabibilangang grupo ngayon ng Brad. Okay? Diyan sa may Pasig City. So i-involve ako ngayon sa mga ligang labas dito sa Pilipinas. At maraming mga referees na nagtatanong sa akin tungkol sa tinatawag na preventive officiating. Okay? Kasi nakikita naman nila pag nagre-referee ako, more on preventive officiating ako. Talagang kumbaga verbally yung komunikasyon ko sa mga players, sa mga team sa loob ng basketball court na doon lagi. Hindi ko tinatanggal 'yon. Okay? And at the same time, nagsa-self-talking ako kasi yun yung way ko kung paano ko may bibigay yung tinatawag na performance ko sa pagre-referee. Kaya nagiging consistent ako sa ganung sitwasyon. Yung nagsa-self-talk ako, and then at the same time, nagpe-preventive officiating ako sa loob ng basketball court. Ayun, mga kabowlers, mga kapito. Tinatanong nila kung bakit ginagawa yung preventive officiating. Nasabi ko sa kanila, ito yung sitwasyon na to. Pinapaliwanag ko sa kanila. Ngayong panahon ng modern basketball ngayon, at may mga social medias na nakikita natin sa mga social medias diyan sa Facebook, yung tinatawag na pag-i-implement ng mga rules and regulations na sobrang higpit. Okay? So may mga kabaro tayo na talagang literally sinusunod talaga nila yung tinatawag na rules and regulations na nakasulat diyan sa FIBA rules and regulations sa OBR at OBRI. Kumbaga talaga sila ron, nakafocus talaga sila ron. Okay? Kaya maraming mga referees, mga baguhang referees ngayon, okay? And then yung ibang mga referees na mga veterano rin, na kapag nakatuto ka talaga sa rules and regulations ng FIBA, lahat yan i-implement mo ng mahigpit. Okay? Ang mangyayari dyan, pito ka lang ng pito. Okay? Pito ka lang ng pito. Ngayon, sa mga sitwasyon na ganon, ang nangyayari, kapag masyado tayong mahigpit sa tinatawag na pag-i-implement ng rules and regulations ng FIBA, maraming mga sitwasyon na pipituhan natin ng pipituhan kapag hindi tayo gumagawa ng tinatawag na preventive officiating. At the same time, nadidelay yung laro. Hindi na ipapakita sa mga manonood, okay, yung flow, yung ganda ng laro. At hindi rin magawa ng mga players o ng mga team yung tinatawag na larong basketball talaga dahil nagiging mahigpit tayo sa pagpapatupad ng tinatawag na rules and regulations without even applying yung tinatawag na preventive officiating. Ngayon, pag-usapan natin yung relasyon ng preventive officiating at dyan sa tinatawag na rules and regulations ng FIBA. Kapag pumunta tayo sa tinatawag na referees manual ng FIBA, doon pinapaliwanag, mga kapito, yung mga tinatawag na preventive officiating na yan, nakapaloob yan doon. Na dapat tayo mga referees, para makita
Okay? At para mailabas ang ganda ng laro ng basketball, okay? Kailangan magkaroon tayo ng preventive officiating. Okay? Kontrolin natin ang laro na maipakita yung flow ng larong basketball. Doon natin kailangan kontrolin natin yan sa pamamagitan ng preventive officiating. So napakalaking bagay, ano? Tinatawag na preventive officiating. Kasi kung pito tayo ng pito, no, suggestion lang ano sa lahat ng mga kabaro natin. Syempre, share ideas lang naman to para syempre, gusto ko rin naman na ma-share sa inyo yung talagang ang tunay. Yung real talk lang tayo, yung katotohanan dun sa loob ng basketball court. Okay? Na kasi kung i-implement natin ang rules and regulations na sobrang higpit ang mangyayari diyan, eh tawag tayo ng tawag, pito na tayo ng pito. Inuulit ko nga ano, nahihinto yung laro. Okay, hindi tuloy-tuloy yung flow ng laro. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng preventive officiating, example, halimbawa yung mga handshake na yan, di ba? Alam naman natin sa rules and regulations, pagdating sa tinatawag ng article number 33 sa Contact General Principles, ang paghawak-hawak ng kamay niyan during depensa ng defense ano, sa offensive player, alam natin handshake foul yan. Ngayon, wag kagad natin putukan o pituhan. Instead, sa mga handshake foul, since na mga controversial foul na yan, eh warningan natin, okay? Alam naman natin, sabi, no, sir, kamay nyo, alisin mo dyan, clean. Clean lang ang laro. Okay? Mga warnings na yan. Okay, ganun din at the same time, yung mga 3 seconds violation. Yan, pag may nakikita tayo mga players sa loob ng basketball court, doon sa mismo, sa painted area na, nandoon, warningan natin, sir, number 10, number 2, number 1, number etc. Sir, labas ka dyan, mati 3 seconds ka na dyan. Or, sir, get out. Pag narinig naman nila yung term na get out, aalis yan doon. Pag nakita na natin na magkaroon ng motion ang player na yan, huwag na natin ituloy ang 3 seconds violation. Then, consistency lang. Pagdating sa preventive officiating, no? Sa kabilang court, kailangan nagpe-preventive officiating ka sa kabilang court din. Ganon. Bigay natin yung ganong way ng pag-u-officiate natin para makita talaga natin, mga kapito, mga kaarbitero ko, yung ganda ng laro. Okay? Para namang ganahan talaga yung mga players na maglaro sa loob ng basketball court. Eh mga kapito, mga kapolers, ngayon, may mga instances na pag gumagamit tayo ng preventive officiating, andiyan dyan pumapasok yung mga warnings. Kailangan natin muna mag-warning regarding sa mga technical foul na yan. Okay? Yung mga non-contact, unsportsmanlike behavior na yan, huwag tayong tuhog ng tuhog din. Huwag natin pairalin ng ating emosyon. Kapag nagre-referee tayo, lagi natin sinasabi nga yan, ano? Pinapaliwanag lagi natin yan. Sa maraming vlogs na natin, kailangan maging mahinahon tayo, kailangan maging kalmado tayo, mag-issue muna tayo ng mga warnings bago tayo mag-technical. Part yan ng tinatawag na preventive officiating. At part yan ng isang pagiging magaling. Okay? Mahusay na arbitero o referee. Okay? Sinasabi ko to, syempre para yung mga baguhang referee, matuto tayo sa mga tinatawag na preventive officiating na yan. Kung wala na talaga tayong magagawa na warningan na natin at ganun pa rin talaga yung pag-ugali nila, then yun yung panahon nabigyan na natin ang tinatawag na technical foul ng isang player o yung isang team. Okay? Pero, siyempre, habaan muna natin ang pasensya natin, lalo-lalo kapag mga crucial game. Okay? Huwag tayong putok ng putok during crucial game dahil sinasabi ko nga, iwasan natin na yung call natin ang magpapanalo sa isang team. Okay? Kailangan mag-issue muna tayo ng warning. Kasi, mahirap tanggapin yun sa sitwasyon na crucial game, di ba? Then, Then, at the same time, tumawag ka ng technical foul. Tatawag ka ng technical, nakashoot pa ng technical, eh, tayong nagpanalo sa kanila. Okay, tayong mga referee, tayong mga arbitero. Hindi man natin tanggapin ang sitwasyon na ganon, pero yun ang buong katotohanan doon. May side na ganon ang magiging kwento. Okay, pero sinasabi ko nga, preventive officiating, warningan muna natin sila. Okay, so yung mga kapito, mga kaarbitero ko, no, ang rules and regulations, mahigpit talaga yan. Kapag in-implement natin yan, maging mahigpit tayo, eh pipito tayo ng pipito. Pero sinasabi nga, ang written rules and regulations nandiyan dyan. Kaya kailangan natin i-implement. Pero habang ini-implement yan, sinasabi sa referees manual natin na kailangan ang preventive officiating sa pagpapatupad ng tinatawag na rules and regulations ng FIBA. Okay? So kailangan
kumbaga balance yan. Hindi tayo po pwedeng sige, pito tayo ng pito, nakakita tayo ng rule ng tinatawag na infraction, ng violations, ng foul, pito tayo ng pito without doing preventive officiating. Hindi natin makokontrol ang laro. Okay? Sasabog yan. May mga instances na sasabog ang laro na yan. Mga bowlers, mga kapito, so yun ang advice ko sa lahat ng mga baguhang referees. Sa mga referees na nagre-refresh ng kanilang kalaman tungkol sa mga rules and regulations at pagtakbo sa loob ng basketball court. Okay? So, lagi natin itatanim sa isip natin yan yung advice ni Uncle B. Mga kapito, mga kabowlers, so yun. At talagang sa panahon ngayon, pagod-pagod din talaga ang nangyayari sa akin, dahil maraming liga ng grupo ko ngayon sa mga ligan labas at talagang nakaka-encounter ako ng mga sitwasyon na talagang nai-encourage ako kasi nai-apply yung mga rules and regulations na nababasa natin at syempre madali na yun once na alam natin ang mga rules and regulations. Ang pinaka-importante talaga sa loob ng basketball court sa mga panahon na nagre-refer tayo sa ligang labas, ang ating emosyon, okay? Ang ating kumbaga pagiging leader sa loob ng basketball court, kailangan makita yun ng mga players para respeto nila tayo at kailangan magkaroon din tayo ng respeto sa mga players at sa mga team. Hindi po pwedeng referee tayo pakita natin ang tapang sa kanila na tayong nag-implement ng rules and regulations. Hindi. Kailangan makita nila sa sarili natin, sa mga referees, nakagalang-galang tayo at pwede tayong respeto. Yan naman ang hinahanap ng mga players. Lalo-lalo na yung makukulit na players sa unang ratsadahan ng laro. Pero habang nakikilala ka nila, talagang pwede kang bigyan ng tinatawag na respeto dahil nagpapatupad ka lang ng mga rules and regulations ng basketball at kumbaga ginagawa mo lang ang trabaho mo bilang isang referee in a way sa maayos na pamamaraan. Again ka dyan, sa pagbabalik mo uli sa place na yan, makakagain ka talaga ng respect mula sa kanila. Kaya mga bowlers, mga kapito, medyo mahaba na tayo. Okay, shoutout na lang sa lahat bago tayo magtapos, sa lahat ng mga kabaro natin, sa lahat ng mga arbiterong nasa ang paligma ng mundo. Okay, shoutout na lang sa inyong lahat. Lagi po tayong mag-iingat. Lagi kong sinasabi, stay healthy, alagaan natin ang ating sarili. Okay? Para sa patuloy na pagtakbo at pagpito natin. Mahal na mahal ko kayo mga kapito. Dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.